para sa aking ika-6 na episode. Bibisita tayo sa makasaysayang syudad ng Dapitan kung saan nanirahan si Rizal bilang isang eksilo. Tatahakin din natin ang isa na namang road less traveled, ang Zamboanga West Coastal Road na punong-puno ng sorpresa. Ready ka na bang lumarga? Let's go in 3, 2, 1! King of the world! Ready na lumaga! Philippine Love 2025! Tara na! 82 probinsya, gandang hindi maikukumpara. Hindi na kailangang lumayo pa, bago buong mundo, Pilipinas muna. And we are finally back in Mindanao. Dito po tayo sa Port of Dapitan. So right now, I'm looking for a place to stay. Parang Dapitan City Hall to. Ang ganda oh. Nice. Good morning mga Kofon. It is now day 27 of our Philippine Loop Adventure Tour version 2. At nandito tayo ngayon sa Dapitan City. Touchdown na tayo dito sa Mindanao. I got a 2-person room dito sa Raquel's kasi kagabi dumating ako 12:30 sa port. Tapos, nag-ikot-ikot ako. I was trying to find a cheap accommodation for the night. However, everything is fully booked. Tapos, yung last na pinuntahan ko, Villa something. Ang natira lang sa kanya, 2,500 na lang na room, which is too much for me. Tapos, sinuggest na itong Raquel's. 1-2 for 24 hours. Alright, it's time to go to Rizal Park and Dapitan Shrine. Yon. This has been our accommodation for the night. Raquel's Pension House. Here's Sunset Boulevard. Thank you. So we're done with the landing site of JP Rizal. Tayo naman ay pupunta sa Rizal Park and Dapitan Shrine. Alright, so we are finally in front of the Rizal Shrine dito po sa Dapitan City. Tara, let's go! Museo ni Jose Rizal dito sa Dapitan. Ganda ng tree cover. Casa Redonda, bahay na bilog, nagsilbi ang kubo na ito na may 8 sulok bilang klinika ni Rizal at sinaunang dormitoryo ng kanyang mga mag-aaral. Dito rin nanirahan si Josephine Bracken na siya ay lumating sa Dapitan. Just a simple hut really. Nothing fancy. It's really the history that makes this place. May certain feel, may certain aura. Here is his seat, doctor's seat, patient's chairs, the view from Rizal's chair when he is consulting. I would love to bring you here, Ziv, Zix, and Zef. Oh my God. It's a different feeling when you're surrounded by so much history. It feels nice. Ito daw po ang eskwelahan ni Dr. Rizal. Here we go. Casa Cuadrada, bahay na parisukat. Itinayo ni Rizal ang kubong ito upang maging dormitoryo ng mga mag-aaral niya. Ginagamit nilang pagawaan ang espasyo sa ilalim ng kubo. Square house. Rizal built this hut to serve as a dormitory for his pupils, and they used the area below the hut as a workshop. So this is the hut. This is the workshop. Bato ng Mi Retiro. Dito sinimulang isinulat ni Rizal ang pinakamahaba niyang tula sa Dapitan, ang Mi Retiro, na tungkol sa kanyang karanasan bilang eksilo. Rock of Mi Retiro. It was here that Rizal began to write his longest poem in Dapitan, Mi Retiro,
which describes his experience as an exile. Well, who wouldn't be inspired to write a poem with this view? So yun na nga, this is the spot where Jose Rizal wrote his longest poem, Mi Retiro. Dito mismo, sa rock na ito. For all his adventures, Rizal had one of the best views to write poems, novels. Just goes to show you that you really need a good place to inspire you to write or to make art. Even the best people like Rizal needed some place like this. This one, I'm guessing, is like an amphitheater of sorts. And may stage eh, tapos parang merong mga bleachers. Dito kaya sila nag-perform ng mga poems nila. Spoken poetry. Oh! It's a passage. De Dapitan, La Playa, Arenosa, y las Rocas del Monte Encumbrado son tu trono. Yo asilo sagrado, himno at Talisay. Next stop. This is the house of Jose Rizal na. Casa Residencia, bahay tahanan, ito ang pangunahing tirahan ni Rizal. Kasama niyang tumira dito sa magkakaibang panahon ang kanyang ina, mga kapatid na babae, at iba pang mga kamag-anak. Dito rin tumira si Rizal at Josephine bilang mag-asawa. Residence house. This was Rizal's main residence. His mother, sisters, and some relatives lived with him in different periods of time. Rizal and Josephine also lived here as a couple. This is where he does his writing. Grabe. This is the main bedroom. Actually, it's the only bedroom here in the house. Grabe, no? Very simple, pero during this times, luxury na to. So we are now leaving Casa Residencia, the main residence of Rizal here in Dapitan. Grabe kung isipin mo, no? If you're in exile, tapos ganito rin naman yung titirahan mo. Parang hindi ka rin naka-exile. Pero syempre, iba pa rin talaga yung may freedom ka to move to places, syempre. So last but not the least, before we leave the place, once again, this is Museo ni Rizal dito sa Dapitan. Let's go. Dalawa sa original na damit ni Rizal. Original na damit ni Rizal. Sir D, grabe. To be able to see stuff of your national hero in person. Parang I don't appreciate it pa namin to Gegaraw, pero now that I'm here, iba yung pakiramdam. I'm in awe. Kopya ng Dapitan map. Kopya ng mapa ng lupain ni Rizal sa Katipunan, Zamboanga del Norte. Kopya ng blueprint ng dibuho ni Rizal sa kanyang ari-arian sa Talisay. Kopya ng tala-arawan ni Rizal mula sa pagbalik sa Pilipinas hanggang sa pagpapatapon sa Dapitan. Kopya ng panuntunan ng La Liga Filipina. Facsimile of the Rules of La Liga Filipina. Original na mesa ni Rizal. Original na pisara ni Rizal. Liham ni Rizal sa kanyang pamangking si Alfredo Hidalgo, 20 ng Disyembre ng 1893. Kaya magpatuloy ka at sumulong. Mag-aral, at pag-isipang mabuti ang iyong natutuhan. Ang buhay ay napakaseryosong bagay na tanging ang nagtatagumpay lamang ay yung mga marurunong at may puso. Sa larangang ito, sa buhay, ang tao ay walang sandatang bubuti pa kaysa sa kanyang talino.
walang lakas na hihigit pa sa kanyang puso. Talasan, pagganapin, kinisin ang iyong talino, at pagtibayin at turuan ang iyong puso. So that is it for the Museum ni Rizal. What an experience. Thank you very much, Rizal Shrine. Welcome to Katipunan, Zamboanga del Norte. Dipolog City naman yung kabila. Ayun mga kofun. We are here at Tren Water Refilling Station, Barangay 1, Katipunan, Zamboanga del Norte, in front of Katipunan National High School. Free water. Ayan. 2 refills actually. Kasi I'm parched. Sobrang init. Parang pagudpud lang, landslide and then view of the coast. I am now in the town of Sindangan, Zamboanga del Norte. I know this. Dito bumagsak yung drone natin. Ayoko magpalipad dito. Sindangan pala yun. Welcome to the municipality of Leon Postigo. Still in Zamboanga del Norte. Turning right to Labason. Yeah, the other way is Ipil. Pupunta tayo dyan pagbalik natin galing ng Zamboanga. Kasi Ipil is where Zamboanga, Sibugay's provincial capital is. I am now in the municipality of Liloy, Zamboanga del Norte. Relatively ang ganda ng kalsada dito sa Liloy and the western side of Zamboanga. Pretty ganda, no? The views that you would like to see when you're driving. Ganda. Nakakawala ng pagod yung mga ganyang views. Ganda ng mountain, no? Welcome to Labason. I love Gutalak. Welcome to Sitio Manganis, Gutalak, Zamboanga del Norte. Grabe, ang wonderful ng mga mata natin, no? In person, grabe yung parallax. Ang ganda ng view. Pero once you capture it on camera, iba yung dating sa personal. Galing na ng pagkakagawa ng mga mata natin. Majestic mountains. According to the sign earlier, I have entered Paginan Mountain Range. O Paguinan Mountain Range. Pwede lang tumawid. Thank you. Alright. Tawid ilog. Ding. Well, I have now entered a forest land or forest zone. Ooh, may pine tree dito. Ang feel nito parang parang Aurora, ganun ka-isolated. Yung Aurora Nueva Ecija Road. For sure, this is much more isolated. Pero ganun yung pakiramdam niya. I'm in the middle of the Bagingan Mountain Range here in Zamboanga del Norte and
pure nature. Panalo. Well, I've been driving for 5 hours or so. Hindi ko naman ramdam yung pagod kasi nag-enjoy talaga ako. Ang ganda ng kalsada, ang ganda ng mga views. Tapos yung river crossing kanina, sobrang refreshing. Anyway, yun. Nag-blue break lang ako, tawag ng kalikasan. Biyahe na tayo ulit. Let's go. Oh my God. Oh my God. I don't think you can pass this view without stopping and taking a picture. Look at that view. Ang ganda. This is quite literally the road less traveled. Kakasabi ko lang, sabay may dumaan, no? Ang kulit. Sobrang taas natin, ulap na yan, no? Grabe, this is very surprising. Ang ganda dito sa Western Zamboanga. And it's even getting higher and higher. Woo! Grabe, Lord. Ang ganda. Grabe yung tree cover, pero ang ganda rin ang view dito sa kabila. Ooh, clouds! Ramdam mo na yung lamig dito, guys. Ramdam mo na yung lamig dito, mga kopon. Ooh, yan na yung clouds. I hope it does not become zero visibility, though. Sa Who would have thought na grabe ang ganda ng kalsada dito? Oops. Dalawang beses na yan. May sinabi ako tapos biglang ano. Ayun, kanina sabi ko sobrang isolated. Walang tao. Sabay may dalawang motor na dumaan. Ngayon naman, kakasabi ko napakaganda ng kalsada. Tapos ito naman ang bumungad. Now I know why it's the road less traveled. Parang ano talaga. Parang Abra de Ilog sa Mindoro. Mahaba na yung paved area. Pero meron pa rin talaga mga ganito. Oh my God, beautiful. Ay! Parang na-disappoint, no? Akala ko mahaba pa eh. Nakikita nyo naman siguro, I'm all smiles right now. Seed production area ng Penro, Zamboanga del Norte. Merong Mighty Gates of Takadang. Ito, merong Mighty Gates of ano, Zamboanga del Norte. Epic! Oh my God, ginaw. SPA, Seed Production Area. Time check, it's 2:53 in the afternoon. Padilim na dito kasi sobrang fog. Woo!
kasi maaga tayong dumaan. Well, I can probably say this is one of the best mountain roads that I've been to. Ganda eh, oh. Grabe, namamangha talaga ako sa view na to. Kasolid. Grabe nga lang din yung landslide, oh. And that's the four-wheel. That's the first four-wheel vehicle that I've seen dito sa route na to. Puro motor yung mga nakasalubong ko eh. Dang. Yeah. I don't blame them for living here. Look at that view, my God. Ayun, may community na dito. So that means we are out of the deep mountain. That's about 15 minutes of off-road. Tapos pavement ulit. Yun, sayang hindi ko na-record. I had a good chat with a local. Sabi sa akin, mag-left turn na raw ako sa Siocon kasi gusto ko sana pang dumiretso dun sa may Siraway. Pero sabi niya, mahaba pa raw kasi yung mga kalsada na ganito. So, maputik. Tapos, with the impending rain, delikado. So, we'll take the advice of the local and head to, to Siocon. Malayo pa pala ako. Napa pala ako dun sa southern part mismo ng Zamboanga. Nasa gitna pa lang ako. Diyos ko. I am actually not worried about the remoteness of the place. What I'm worried is the rain. And this kind of terrain, delikado yan. Kita mo naman yung path ng tubig. Tapos pag maputik, alam nyo naman ang history nito sa kuyo. Although it's good news naman pag may tubig kasi hindi may i-stuck yung mud sa gulong mo. Water is actually good to wash out the mud from the wheel and tapalodo. Pero still, mas maganda kung wala entirely. Hard lesson learned sa akin yun, kaya ayoko na ulitin. Although this is packed mud naman. Parang hindi ko yata matatakasan tong ulan na to ah. Rain clouds. Emerald, ang babang from 905 Maneuver Company, Yukon Forward Base. Ingat sir! Salamat sir. Ang ganda ng beach dito sa Siocon. Hindi nga lang ako makahinto kasi nagkahabol ako ng oras. Ayokong gabihin dito. Ang ganda oh. We are now in the southern part of Zamboanga. Hindi ko alam kung Zamboanga Sibuga ito o Zamboanga City na. And it is obviously a Muslim country. Ganda ng landscape. Just follow the asphalt, sabi ni sir. Checkpoint 905th Maneuver Company. 2nd Platoon, Tapanayan Forward Base. Oh my God. Mindanao is so beautiful. Kahit saan eh. Time check, it's 4:48. And Google Maps says we still have 47 minutes before we reach Lipapa. Anong ganda na ng kalsada, very accessible. Taas!
We are deep in the mountains once again. We're looking na ganito, panalo. Tarik! Coastal Road. Ganda. Kawit, kawit. I love kawit, kawit. Oh my god, 3 hours. Gandang gabi, sir. Pero matanong ko lang, ano mas madaling pumunta ng Zamboanga? Diretso o kaliwa? Yung terus mga dito kuruan para makabit. Madali lang po ba yung daan dito? Dahil Po? Sa city po. city proper. Oo. Dito na lang. Okay, okay. Sige po, salamat po. Ma'am, thank you po. 3 hours pag pag traverse sa Cebuco, pero pag itong diretso sa city 40 minutes daw pwede na. Ganda ng street lights dito sa may Cebuco. Time check, it's 6:19 in the evening. Yan medyo malayo-layo pa tayo sa Zamboanga City, pero this is part of the adventure. Aminin ko medyo kabado kasi syempre far-flung area. Then I'm alone and malayo pa tayo sa city. Ayan na, kikita nyo yan. Doon pa lang tayo. Tapos sa city, pinakababa. So baka nga abutin pa tayo ng 1-2 oras. We'll see. Meron pa tayong konting off-road dahil ginagawa yung bridge or may construction. Let's just follow the road. Nandiyan pa natin siya. Grabe yun. For context kung gaano kadilim dito, papatayin ko yung aux light ko Ano lang, headlight ko lang. Let's go. Here's the importance of a good aux light. Kita niyo yung mga camping doon. Marami daw nakatambay ng mga ganyan dito. You have to see them clearly this time of the night. With no street lights. Super dilim. Bangin yan Dahil sa sobrang pagod ay hindi ko na nagawang i-vlog pa ang pagdating ko sa Zamboanga City proper. After some well-deserved sleep, kinaumagahan ay dumiretso na ako sa pag-asikaso ng tiket papuntang Bonggao, Tawi-Tawi. Some helpful reminders lang mga kofun pag balak nyo rin magdala ng motor mula Zamboanga City hanggang Tawi-Tawi. Una, isa lang ang shipping line na bumabaybay sa ruta na ito, at ito ang Allison Shipping Lines. MWF ang schedule ng biyahe nila at magkahiwalay ang bayad ng tao at ng sasakyan. Pangalawa, bago pa man din kayo pumunta sa Allison Shipping Lines, ay magpatatak ka muna ng ORCR ng sasakyan mo sa Highway Patrol Group o HPG ng PNP. Ang good news ay magkatabi lang ang Allison Ticketing Office at PNP Camp Batalya. Pero siguraduhin lang na hindi kayo naka-shorts o naka-tsinelas.
Ganito kasi nangyari sa akin. Halos 1 oras ang nawala dahil kinailangan kong bumalik sa hotel at magpalit para lang makapasok sa kampo at matataka ng ORCR matapos lamang ng 1 minuto. Wala pang 1 minuto, tapos na tayo sa HPG. I don't want to criticize much, pero tingnan nyo naman po. Yan lang, tatak and signature. And then, it's done. Hindi mo kailangan ng nakapantalon. Pwede kang makakuha sana niyan kahit naka-shorts ka lang. I really hope you change your policy, mga sir. Very inconvenient. Pangatlo, manage your expectations pagdating sa barko. Kung sanay ka sa Fastcat, Montenegro o iba pang shipping lines na relatively malinis, medyo magugulat ka sa kalakaran ng barko dito. Okay, so we have secured our tickets to Bonggao, Tawi-Tawi. Tickets kasi isa sa tao, isa sa sasakyan. Ngayon naman, punta tayo ng Coast Guard, mapatatak tayo and then pay the PPEs or PPA para mamaya pagpunta natin before 6 PM, planchado na lahat. Sasakay na lang ng barko. Woo! Ika-4 na tip para sa Roro traveling patawi-tawi. Sa lahat ng mga Rorong nasakyan ko, kailangan palaging tatak ng Coast Guard. Pero dito sa Zamboanga, yung tatak sa HPG ay sapat na. Kaya wag nang magsayang ng oras na pumunta pa sa Coast Guard. Ayan, so dito tayo ngayon sa Philippine Coast Guard Station, Zamboanga City. Ayan. And apparently, you don't need to have Coast Guard mark your ORCR anymore. Kasi yun na rin yung ginawa ng HPG. So yun na yung pumalit, yung HPG na wala na Coast Guard. Ayan, mamaya, babayad na lang tayo ng PPA. Tapos, sampan na tayo ng barko. Let's go. Okay, so we're now leaving Istarahana Haven Inn dito sa Zamboanga City and we're going to the biggest mosque in Asia pag natapos na, ang Sadiq Grand Mosque. Let's go. Naka-experience po tuloy ng ganun. Ano ba yan? This is what Google Maps gives you when you ask for alternate routes. Ayos. You just wish that your motorcycle will not break down along the route. Diyos ko Lord. Alala ko to, ito yung lugar na nag-iiyak ako last year. Actually, kaninang umaga, I was trying to psych myself up. Nakaharap ako sa mirror, tapos kinakausap ko yung sarili ko. Mga iyak-iyak na naman ako eh. Ay, nako. Oh, yun na oh. Grand Mosque. Sir, magandang hapon po. Sir, magpapapicture lang sana. Okay lang? Thank you po. Sir, okay lang magpalipad ng drone? Okay. Salamat po. Oh my God. Pwede palang pumasok. Holy crap, it's huge. Definitely bigger than Cotabato. Alright, so nandito tayo ngayon sa harapan ng Sadiq Grand Mosque dito sa Zamboanga City. At may mga information tayo na clear up
tungkol dito sa mosque na to. So kasama natin ngayon, Kaya print po. Jamil. Wakil. ayun, Po sa inyo lahat. Assalamualaikum. Wow. In-explain nila sir sa akin na hindi pala mall mismo yung yung mosque. So meron lang mga mall complex dito sa likod natin. Ito yung mga mall. Yan. Tapos yung mosque, that is only for the place of worship according sa kanila. But still, it's going to be the biggest mosque in the Philippines or in Asia. Tama po ba? Yes, yes. Okay, in Asia. Ilang tao po yung yung kakasya dito pag natapos na? Ibo yan, sir. Kasi yung sa sa Marawi sabi nila mga 20,000 ang kasya. So dito malamang-lamang doble. Doble-doblein pa to. Kasi sa Eid, pwede naman dito. Sa labas po. Sa labas din, pwede din. Dalawang palapag. May underground pa yan sa baba. Wala naman pong underground sa taas eh. Joke lang, joke. After Sadiq Grand Mosque, ito daan tayo ulit sa Addison Shipping Lines. Papunta sa Zamboanga City Port. And we are going to board our ship to Bonggao, Tawi-Tawi. Yoo-hoo! Welcome to the port of Zamboanga. Woo-hoo-hoo! Hindi na kailangang lumayo pa. Bago buong mundo, Pilipinas muna.